Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes, October 2, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, si Bagyong Paulo nga ay bahagyang bumagal yung paggalaw habang kumikilos ito westward sa may Philippine Sea. Huli nga namataan yung sentro nito sa layong 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa unti-unti nitong paglapit sa ating kalupaan, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may eastern and central portion ng Isabela, Quirino, northern and central portion ng Aurora, at northern portion ng Catanduanes. Sa mga apektadong lugar, ingat sa malalakas na hangin na may kasamang mga pagulan na dala ni Bagyong Paulo na maaaring makapaminsala sa mga mahihinang istruktura. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal number na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Paulo ay signal number 3. Ngunit hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng signal number 4 kung sakaling lumakas pa ito bilang isang typhoon. Para naman sa magiging lakas at track nitong si Bagyong Paulo, inaasahan na magla-landfall ito sa may Isabela o Northern Aurora sa araw ng Biyernes ng umaga o tanghali. Subalit posible ang pagbaba ng track ni Bagyong Paulo depende sa lakas ng epekto ng high pressure na maaaring magtulak dito pababa. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga. Inaasahan rin na lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm sa araw din ng Biyernes ng madaling araw, habang ito ay nasa may Philippine Sea. Hindi naman inaalis ang posibilidad na mas lumakas pa ito bilang isang typhoon bago ito maglandfall. Asahan rin ang muling paglakas nito matapos tawirin ang ating kalupaan. Paalala pa rin po palagi na ang mga nasabing forecast ay posible pa rin na magbago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil nga sa epekto nitong si Bagyong Paulo, asahan sa Metro Manila, Bicol Region, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quezon, Aurora, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi pa nga ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.